Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw Hanap. For today guys, dito tayo guys sa Kimpaw Hanap. Ito na naman tayo. Ang topic natin for today guys is tatlo. Nakamisita na ba kayo sa bahay nila Paolo Avellino? Alam niyo na ba yung gaano kaganda or gaano kalaki or magkano ba yung bili nilang dalawa dito guys? Ito yan po yung unang topic natin, and then yung pangalawa guys is sino-sino sa mga co-actor or co-actress ang inutangan sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na hanggang ngayon mag-5 taon na hindi pa nagbabayad guys, na kasama nila sa showbiz. At ang tatlo guys is sino sa mga kaibigan ni Kim Chiu ang mag-booking na may binili silang bahay na. Ayan guys, yung tatlong topic natin for today. At bago natin umpisahan yan guys, yung topic natin sana yun ay gusto ko lamang po introduce sa inyo ang ating intro. Pasok! Eto na tayo guys, eto na tayo. Pasok na natin ng unang topic natin for today. Eto guys, yung about sa bagong bahay nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. You know guys, bago pa lang pala naging sila, parang kumbaga is they just open each other kung ano yung mga future plan nila. Ito pala yung future plan nila guys, na kung maging sila. That was after lang to guys. Ayon dito sa ating legit na sources. Yung pakiramdam ko ni Kim Chiu guys, lahat ng mga na-invest nila na bahay kahit may kondo siya, ay iba pa rin yung pag may asawa na siya, may pamilya na. Iba pa rin yun, diba? Ay yung iniisip ni Kim Chiu is the more na may marami pa siyang business or the more na marami pa siyang blessings, is mag-iisip na siya ng pang-future na bahay niya. Kasi nga, tama naman yung mga sinasabi ng iba na ang bahay is a debt investment. Pero ang bahay naman guys is nakakatulong yan. Kasi nga, kung wala kang bahay, wala ka naman pupuntahan, di ba? Ay ito, nagtanong siya kay Paolo Avellino at nag-usap sila about dito sa bahay na to guys, na kung saan ay mag-ipon-ipon muna sila, and then, ayun na. Pumasok na dito yung ipon. Kaya sila nagkaroon ng business. Guys, yung business na may partnership ba? Yun yung kanilang business guys, na kung saan ay may mga business silang nalugi din, pero hindi, it's not lugi masyado guys. Na hindi masyadong lugi. Kumbaga lang is kumikita siya ng konti. Siyempre, that is the first time na business yung umpisa ba. And then nag-try na naman sila ng another business. Pero yung business na yun guys is hindi naman nila winidraw. Kundi kaya pinagpatuloy nila hanggang sa medyo maganda na yung proseso. And then, nagkaroon na naman sila ng another business na sila ay partnership again hanggang sa nakabuo sila at nakapag-ipon ng pambili ng kanilang bahay. Ang ganda nito guys, mansion. Parang counted ata si Kim Chiu at saka si Paolo sa mga, pero which is hindi nila muna dineclare kung yung bahay na yun is kanino. Kasi they are not yet married, diba? They are just only engaged. Nakatira lang naman sila sa isang bahay. They are already live-in na yun dito sa ating legit na sources. Pero they are not yet married, kaya ang papel nun ay depende sa kanila kung kaninong may papangalan yung bahay na yun. Aba guys, milyones talaga. Hindi lang billion, best more than that. Ang ganda, ang luwang. As in, ang parang nasa hotel ka lang guys eh. Parang kumbaga is kayang tumira ng mga 10 pamilya. Ang luwang, ang ganda, mansion talaga. And alam nyo kung kaninong idea yun guys, is si Kim Chiu, kasi sabi nga niya sa sarili niya na
Sana naman maramdaman din niya yung buhay na gusto niya sa kanya dahil nga siyempre hindi na sila bumabata at lalong hindi na rin sila bumabalik sa bata. Kaya yung palagi nilang sinasabi na always think the future kasi future na yung pinag-uusapan dito. Hindi na yung bata kundi future na yung pinag-uusapan dito. Kaya iniisip na mga karamihan guys na hindi pa nila ito pinapasili pa pero may isang reporter na nagtanong sa kanila about dito sa bahay na to guys. Pero yun nga ang sabi ni Kim Chunay, huwag mo nang isa publiko kasi nga linabas lang ito ng kanyang kaibigan guys at ayaw pa nilang ipasilip yung bahay kasi nga hindi pa tapos. Kumbaga guys ay renovate na. May ito kasi yung gawa kasi ito guys na yung lupa lang muna yung binili nila at saka yung biglang nagka something at yung lupa ay may nabili sila, bumili ulit sila ng, parang winidraw yung lupa, bumili ulit sila ng dating mansion na. Pero yung mansion na yun guys is, I think sa mga foreigner yun na din na mansion. Pero, syempre, na-abandon na kasi na mansion at kailangan pa rin na i-renovate. So yung pag-renovate nila dun guys is binago lahat binakbak lahat, binago talaga as in iniba talaga. Kaya hindi pa pwedeng isilip at hindi pa pwedeng sabihin sa publiko sana. Kaso itong pumasok kasi dito yung kaibigan ni Kim Chiu kung saan ay nadulas siya sa kanya mga kaibigan din na habang sila'y umiinom. Alam mo na pag may mga banding na pagdating sa kaibigan na banding bang, alam mo na kung saan patungo yung kwentuhan ninyo kasi palabasan na kasi yan ng mga sekreto lalo't pag nakainom kayo yung labasan na ng sekreto, labasan na ng lahat. Aba syempre hindi naman mapapatinag si Kim Chiu dyan, diba? Pero si Kimi at saka si Paolo guys, wala naman sa idea nila guys na isa publiko pa dahil it's not yet right time ni sa publiko mga yun. Kaya iniisip mo na nila guys is yung isa sa publiko na lang pag they already married, the house is already renovated, or the house is already furnished, or everything is going through the right time. Yun kasi yung idea ng mga dalawang ito guys na wag mo na yung sa publiko hanggat hindi pa naayos ang lahat. Kadalasan kasi lahat ng mga sekreto guys is nabubuking yan pagdating sa mga kaibigan or yung mga kasama mo din na nakakakita or nakakalam. Lalo na pag yung mga inuman ba mga banding ninyo. Na ganon, lalo na yung mga kwentuhan na alam mo na yung close friend mo rin yung kakwentuhan mo. Kaya maraming mga netizen po ang napupuwa ng nadunas yung kaibigan nila Kim Chiu at ito ang sagot nila guys. Ang sagot nila is bakit tinatago pa lang ng Kim Pao yung bahay nila supposedly dapat sinasabi na yan. Pero ang sagot naman ng mga kaibigan nila guys na nagsabi na hindi pa kasi okay yung bahay at saka ilalabas naman yung katotohanan dyan pag okay ng lahat in the right time sabi nila. Kaya nga biglang nag-leak kagad yung kwento about sa bahay nila Kim Chiu Pero yung idea naman ni Kim Chiu guys na hindi muna sabihin sa publiko ay hindi naman yun masama kundi sakto lang naman yun kasi hindi pa naman tapos yung bahay which is sama naman at respetuhin natin yung kanilang decision kasi sila lang naman na dalawa ang mag-decision dun guys. Hindi naman sa atin kundi kaya ay mag-abang na lang tayo kung kailan nila isa sa publiko at respetuhin natin yun. Yung decision na yun kasi sa kanila naman talaga yung bahay. Eto na tayo guys, pasok na tayo sa mga alindog ng chikahan ito guys. May kako-showbiz sila guys na kung saan is I think matagal na itong friend ni Kim Chiu. Dahil itong friend ni Kim Chiu guys ay halos nakikita mo siya ng kabaitan before kasama din ito ni Kim Chiu pag may mga taping. Basta yung bang special na event nandito andito yung friend niya palagi. Katabi niya, kausap niya. Pero hindi naman lahat ng bagay na yung may mga vacation sila is kasama. May mga time lang siguro na hindi siya kasama kasi alam mo na may mga time schedule naman sila or timetable about sa kanilang schedule. Hindi naman
pwedeng ay every time kasama siya. Pero this is a friend now, close friend ni Kimi. Parang si Kimi pa ata ito guys ayon dito sa ating legit na sources Parang si Kimi pa ata yung reason kung bakit napasok din ito sa showbiz Parang pinulungan nata ito ni Kimi kaya naging very close friends sila sa ngayon. Ito guys alam niyo ba itong friend ni Kimi Mabait siya noon pero ngayon medyo umiba na. Kasi nga ayon dito sa ating legit na sources ay umutang pala ito kay Kimi. At ang usapan nila is may interest. Kasi nga siguro it's a very emergency. Tapos ito naman si Kimi sa sobrang bait niya guys, ay hindi naman niya pina-interest yung pera niya. Hindi naman siguro kalakihan ito nung una, hindi naman ito kalakihan. Kaya nung naramdaman ni Kimi na after a month, nagdagdag na naman siya. So ibig sabihin, lumalaki yung utang niya na walang interest. Ang ginawa ni Kimi is usap-usap sila na maayos, dumanata sa magandang proseso, dumaan sa mga papeles. Hanggang sa time na may interest na. Yung pag-interest niya yan guys ay hanggang sa ngayon wala pang nare-receive si Kimi na interest. At yung kaibigan na yun guys is I think na-restrict nga ata si Kimi sa lahat ng account kasi nga yung ginagawa nitong kaibigan na ngayon guys ay parang dead man na lang, parang hi hello, parang walang utang, parang wala silang usapan, parang nothing to worried about it. Parang gano'n na yung sistema guys na parang wala na silang nag-usapan, parang wala nung, kumbaga guys is dead mahan na. Hindi man lang kumustahin kung magkano na yung interest or magkano na yung naging laki na yung utang niya. 5 years guys, 5 years na ni Iho wala siyang binigay kay Kimi at sa ngayon guys na hindi naman sa mga kailangan si Kimi ng pera pero pag utang naman kasi guys, even to pamilya mo yan, kaibigan mo, kamag-anak mo or something na related sa you which is blood, pag utang kasi kailangan mo naman bayaran yan, hindi naman kailangan libre yan kasi parehas lang naman kayo nagtatrabaho. Hindi man pwedeng ililibre mo yan at hindi naman pwedeng uutang ka na lang na wala ka man lang hi hello sa nag-utangan mo. Imagine mo okay lang sana guys kung hindi umabot ito ng 5 years. Okay lang sana dapat daw. Kaso umabot na ng 5 years ilang taon na rin si Kimi na naghihintay sa kanya. Ilang taon na rin si Kimi na nag-approach sa kanya pero nothing happened. Walang nangyayari guys. At i-reveal po natin yung kaibigan nyo guys sa susunod na ating updates. Bago natin tapusin yung ating updates guys, is shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na lagi nanonood sa atin. Maraming salamat guys sa mga fans natin sa mga ibang bansa din na senior. God bless po sa inyong lahat. Always think positive and pray to the God kasi ang pagiging positibo ay nakakagaan po yan sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Pakilike naman po yung ating YouTube channel.